Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang paksang mapapanood ninyo ay ang hinihintay ng mga taga ang dating daan na anytime soon. Mas mauuna kaysa rapture o ang pag-aagaw sa mga banal. Halina at atin ang panoorin. Yan, ngayon. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang ikalawang Tesalonika 2:2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Yan, danyo ha. Ito, napakatagal na natin itong binabasa. Dapat alam natin ang kahulugan nito kapatid na Luz. Ano po ba ang kahulugan niyan, Brad Eli? Aba, hindi pala darating si Kristo hanggang hindi nahahayag yung taong makasalanan, yung Antikristo. Oo nga po. Tapos sasabihin natin, coming soon. Hindi ka muna, hindi pa soon. Mahahayag muna Antikristo bago dadating si Kristo. Amen. Oo nga po. Sinabi na... So, ang coming soon, yung pagkakahayag ng Antikristo. Opo. Kapatid na Sani, nakasunod ka? Opo, ang coming soon po, yung paghahayag ng pagdating ng Antikristo bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Eli. Ganun po pala. So, yun po ang hihintayin natin. Nakita mo yan. Sis Luz. Opo, Brad Eli. Yung sinasabi natin na anytime soon. Meron pa nga tayong ginanon dati. Anytime soon ang pagdating ni Kristo. Lalabas nga po, hindi pa yun ng anytime soon. Ang anytime soon muna yung pagdating ng Antikristo. Kasi pagka dumating yung Antikristo, saka pa lang dadating talaga ang Panginoong Hesukristo. Na papatayin naman niya yung Antikristo. Metric dyan Ano pong trick? Kasi alam ni Satanas na ang hinihintay ng tao si Kristo ng mananampalataya. Para matrick niya, mailigaw niya mananampalataya. Bago dumating si Kristo, palilitawin ang Antikristo. Napapagkamalian at magpapakilalang siya ang Kristo.
siya ang Diyos. Madadaya ngayon yung walang malay sa Biblia. Tatanungin kita, kapatid na Rodel, palagay mo pagdating na Antikristo, madadaya ka? Hindi na po, kapatid na Eli, sa mga nadinig na po namin sa inyo, awa ng Diyos. Hindi na po. Kasi, ang sabi, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. No? Kaya dapat nakahanda kayo, mga kapatid. Anytime soon. Lilitaw ang Antikristo. Pero huwag kayong papadala. Huwag kayong maniniwala. Ha? Bakit? Kasi ang uunang dadating Antikristo bago yung tunay na Kristo. At yung Antikristong dadating, nung araw pa may mga Antikristo na eh. Pero itong darating, taong makapangyarihan ito. No? Na buong mundo papaniwalain niya. Magpapakilala siyang siya ang Diyos. Yan yung Antikristo. Gusto ko lang kayong mapagpaunahan, mga kapatid. Hindi ko matiis dahil naiisip ko, malay mo, bukas makalawa, kung ilang panahon pa, wala na ako, maiwan kayo na hindi kayo basta maililigaw ng kahit na sino. No? Mag-abang kayo. Ang aabangan nyo, yung magmimilagro, gagawa ng makapangyarihang mga gawa, na bigla na lang nandyan. Kasi yung talagang Kristo, pag dumating yon, malalaman nyo yun eh. May tunog ng pakakak yun eh. Yung Antikristo, walang tunog ng pakakak. Bigla na lang masabi, andun na ikasya sa silid, nandun na ikasya dun sa bukid. Yun, basahin natin ha. 24, 25. Umpisahan mo na sa 24, kapatid na Daniel. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan, tanyo ha, may pauna ng Panginoong Jesus. Yung totoong Kristo, sabi niya, lilitaw mga bulaang Kristo, bulaang propeta. Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Alam mo, binabasa ko ito, para akong nauubliga mga kapatid, na magsalita eh. Baka mamaya, bukas makalawa, wala na ako. Kailangan masabi ko ito at maipagpatuloy ito ng kapatid na Daniel at ng mga manggagawa na maipagpauna sa mga kapatid. Alin ito? Ulit, kapatid na Daniel yung 24 sa umpisa. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga... Ayan. May magsisilitaw mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Hindi kayo basta-basta maililigaw, mga kapatid. Kasi ang lilitaw, marami mag-aagawan yan.
mga bulaang Kristo. Nakasakay ka, Brad Josel? Opo, Brother Eli, awa po ng Diyos. Mga po eh. Kaya sabi nyo nga po, marami ito. At sa panahon nga natin, marami na nga din po talaga eh. Pero specific, meron po kayong sinasabi. Ay pinagpapauna ninyong abangan naming lilitaw. Kasi ito, magpapakilala pa po, ipamamalita pa eh. Nandun, nasa silid. Ibig sabihin, iba-iba sila. Iba-iba sila. May magsasabi, andun ka, nasa hotel. Siguro, doon naman sa Middle East, nandun ka sa ilang. Nasa disyerto. Magkakaibang Kristo yan. Ngayon, sa maraming lilitaw na bulaang Kristo, mahayag diyan kung sino talaga yung talagang antikristong binasabi na mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Merong main dyan, may main. Ang main character, yun talagang antikristong hinulaan, isang tao lang naman yan eh. Ang taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Nakasunod ka, kapatid na Sani? Opo, kapatid na Eli, ganun pala na maraming mga bula ang Kristo. Pero meron pong main character na siya talagang tinutukoy na antikristo na isang tao na tinutukoy na yan po ay darating bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat yan antikristo. Lahat yan antikristo. Mga bulaang Kristo yan eh. Pero meron diyang isa na lilitaw, may makapangyarihan siya. Magpapakita ng mga dakilan, tanda at kababalaghan. Makapangyarihan siya. Yun yung sinasabi dun sa Apokalipsis. Na ang lahat ng mga taong walang tatak ng Diyos, sasamba sa Kanya, marami siyang mabibiktima. Mga kapatid, naiisip ko, hindi kayo mahihirapan eh. Alam nyo kung bakit. Alam mo bakit, Sis Luz? Bakit po, Brad Eli? Makikita mo yan sa internet. Opo, sikat na sikat po yan. Tiyak. Makikita niyo yan sa internet, makikita niyo yan sa mga balita. Pag nakikita niyo na, meron talagang gumagawa na mga milagro, matindi na ang mga milagro, doon na, malapit na si Kristo. Coming soon. Pero hanggang wala pa yung talagang antikristong na magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalagan, mga Kristo-Kristo ngayon na appointed son. Ano pinakitang kababalaghan yan? Wala kang kababalaghan. Wala kang kababalaghan yan eh. Yung si Turop na taga-asaan yung si Turop, i-close up mo nga yung Turop na yan. Sager Turop, Russia. Tapos yung isa naman, David Schuyler, British naman yan. Yung isa naman, Pilipino, Apollo Kibuloy. Yung isa naman, taga Puerto Rico, Jose Luis de Miranda, patay na yan. No? Yan ang mga nagpanggap na Kristo sa ating panahon eh. Wala naman nakita diyang mga dakilang tanda at kababalagan para maniwala ka dyan eh. Nakikita mo punto ko, kapatid na Josel? Opo, Brother Eli, wala pa po sa mga yan na naglitaw, ang nagpapakita ng matitinding kababalaghan, mga dakilang gawang makapangyarihan, wala pa po eh. Sabi nyo, hindi nga kami mahihirapan, tama po. Sa internet, siguradong agad po lalabas yan. Pagkatapos sa mga news, mababalita po yan. Pero hanggang wala pa yan, itong mga liporis na maliliit na ito, antikristo din po ito. Pero hindi pa po ito, Brad Eli. At sabi nyo nga, pag nakita na natin ngayon yan, nagpakilala na siya, at inaangkin niya ng siya ang Diyos, talagang ang mga tao ay sa kanya, pinasasamba niya na, eto na. Asahan na natin, darating na rin po ang Panginoon doon. Kasi
Yun po ang kasunod na event doon, Brother Eli. Pero samantalang wala pa, wag naman sana yung pinagpapaunan nyo kasi nag-aalala kayo para sa amin na baka kung halimbawa mawala kayo. Wag naman po sana. Pero na-appreciate po namin na ito'y paunan ng Diyos, Brother Eli. Parang sino man hindi po mailigaw. Pagka ganito na, well-informed tayo, ay, lalo pa tayo magtitibay sa ating pagtitiwalang hindi nga ito ang Kristo. Mayroong darating na tunay na Kristo. Itong darating, gagawa ng makapangyarihang gawa, hindi ito ang tunay. Yung mga nandito ngayon, hindi kababalaga, kabulastugan nga po pinaggagawa nito, sila Kibuloy. Pero ano po yan? Lahat yan nagpapanggap din, ang mag-aangkin. Marami nga sila, gaya ng sabi nyo, pinakita nyo nga po sa amin. Aangkin ninong nandun, sa ganitong lugar, siya ang Kristo. Ito nga po mga nagsipag-angkin ng Kristong lahat itong mga ito. Pero hindi po sila totoo. Sana nga po makapanatili kami sapagkat makakayag po yung taong makasalanan at anak ng kapahamakan bago dumating po ang ating Panginoong Hesukristo na tunay na Kristo, Brad Eli. At tandaan nyo ang isang fact sa Biblia. Mga kapatid, tatandaan nyo pag lumilitaw yung mga antikristo, may hirang yan ng araw na yan Kasi ililigaw nila kung maaari, pati mga hirang. Siguradong may hirang. Kaya halimbawa, lilitaw ngayon yan, mag-iisip ka, sino kaya ang mga hirang ngayon? Kasi kung ako Diyos, hindi ko hihirangin si Michael Sandoval Yung mga iglesia ni Manalo, hindi ko hihirangin May binabalita sa akin, sabi raw, ako raw ang pumatay dun sa apo ko. Tindi ng mga walang yan, kapatid na Josel. Unimaginable po ang sama ng isip nitong mga ito, Brother Eli. Talagang. Nilagay daw sa Facebook Ang maganda dyan, idemanda yan Dapat dyan, idemanda. Naalala ko po, ganyan din ang paratang sa inyo, nung mamatay ang kapatid na Romy Espanyol. Nilason daw ninyo yun Oo, nilasong ko raw si Romy Espanyol. Kaya yung kanyang mga anak na hindi pa natin kaanib noon, ayun, kinukumbinsi yung kaanib sa atin, pati si Medi, kinukumbinsi nila para ako makasuhan Hindi lang nila nakumbinsi Tindi ng kaisipan nitong mga taong ito, Kaya kailangan, mga kapatid, mag-iingat kayo. Ingat kayo. At parang ko sa inyo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Sabi kasi ng Panginoong Kristo yun Sinabi ko na sa inyo pinagpaon ako sa inyo para huwag kayong mailigaw ng sino man. Kasi maaaring mailigaw ang taong walang kaalaman. Kaya agad sinasabi ko na sa inyo ito. Ngayon ko lang talaga na pag-ukulan ng pansin, hindi tayo mahihirapan na unawain na talagang ang Panginoon Kristo darating na Pag lumitaw na yung bigla na lang na andyan na, nasa silid, nandun sa bukid, nasa kwarto, Huwag kayong maniniwala, sabi ni Kristo. Kasi bigla na lang may lilitaw na andun na sa silid, andun na sa kwarto, andun na sa bukid. Huwag kayong magsilabas. Huwag niyong paniwalaan, sabi ni Kristo. So lumalabas, yung Antikristo, bigla na lang lilitaw na unannounced. Unannounced. Pero, yung tunay na Kristo, pagdating niya, bubuhayin yung mga patay na unang mabubuhay. May isang sigaw. May tinig ng arkanghel. May pakakak ng Diyos. Ang makakarinig, yung mga sa Diyos.
Ulitin ko kapatid na Josel, hindi natapansin ni Sis Luz eh. Alam mo, 4:16, ulitin mo kapatid na Daniel. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kita mo yon? O baka hindi mo napapansin ito, Brad Josel, Sis Luz. Merong pakakak ng Diyos. May tinig ng arkanghel na maririnig. Alam mo kung sino makakarinig? Yung nangamatay kay Kristo at yung nabubuhay na natitira. Bali po pala, Brad Eli, selective lang ang makakarinig nun. Hindi lahat ng tao makakarinig. Ang makakarinig lang yung mga buhay na kay Kristo. Kasi kasama nga silang aagawin. Tapos yung mga patay na kay Kristo dahil una silang bubuhayin. Yun namang mga iba, wala silang malay, hindi nila naririnig po yun. Ganun po, Brad Eli? Maaaring hindi nila narinig. Opo. Kasi dalawang babae nasa gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Ang nakarinig yung kukunin. Dalawang lalaki ang pasasabukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Dalawang lalaki ang pasasahigaan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Maiiwan yung isa tulog. Opo, ganun nga. At Josel, ano naiintindihan mo? Napaka-wonderful po, Brad Eli. Ito tinig po na maririnig. Malakas ito. Sa kanino? Doon po sa bubuhayin. Una, kasi maririnig po nila yung tinig eh. Mabubuhay sila. Pagkatapos yung mga buhay na dinatnan, ganun din po, Brad Eli. Pero meron kayong binigay na batayan sa amin? Hindi, ang possibility nga po, hindi naman maririnig ng lahat ng buhay. Yung mga kay Kristo, oo. Pero hindi lahat ng tao, kasi yung mga nasa bukid, dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Yung babaeng nagsisigiling, sa gilingan, yung isa kukunin, yung isa'y iiwan. Paano yun? Nakuha yung isa, narinig yung tinig, yung isang naiwan. Walang kamalay-malay. Ganun po, Brad Eli Kaya, ayoko po, lumalim na naman po itong 4:17 ng unang Tesalonica na ito, Brad Eli. Basahin mo kapatid na Daniel ang 5:25 ng Juan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ang makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos, mabubuhay. Aba, hindi pala naman lahat ng mga tao makakarinig ng tinig ng anak ng Diyos. Kaya nung nandito siya sa lupa, 2,000 taon na nakakaraan, hindi narinig ng iba yung tinig niya. Alam mo kung sino nakarinig? Sis Brad Josel? Sino po, Brad Eli? Nasa gis ng Juan din. Kapitulo 10, versikulo 4. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya,
sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Kita mo? Kaya pagdating ng Antikristo, hindi pakikinggan ng tupa yan. Hindi nila kilala at tinig ng iba. Pero pag dumating na si Kristo, maririnig nila kung talagang yung tinig na yon, tinig ni Kristo. Kasi ganun ang kay Kristo eh. Ang makakarinig, yun ang makakakilala. At ang makakakilalang makakarinig, yung mga tupa. Ganun-ganun din pagdating ng unang pagkabuhay. Siyempre, yung makakarinig ng tinig, yun lang ang mabubuhay. Kasi kung lahat ng nasa libingan, makakarinig, lahat ng tao mabubuhay agad. Ang makakarinig lang dun sa unang pagkabuhay, yung mabubuhay na mag-uli sa mga patay sa una. Yun lang ang makakarinig ng tinig ni Kristo. No? Pero, merong darating naman, lahat naman makakarinig na. 5:28, pakinggan nyo. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yan yung huling pagkabuhay na. No? Dalawa ng tao lalabas, lahat ng nasa libingan na yan 28 nakalagay lahat ng nasa libingan. Pero yung unang pagkabuhay, ang lalabas lang doon, mabubuhay mag-uli, yung mga kay Kristo, namatay kay Kristo. Maririnig nila ang tinig ni Kristo. Sila unang mabubuhay na mag-uli. Maririnig nila pati paakak. Yun, Brad Josel. That separates yung mga kay Kristo po talaga at saka yung hindi, Brad Eli. Kasi maririnig po nila Yung mga kay Kristo, mabubuhay po yan sa unang pagkabuhay na mag-uli dahil maririnig nila ang tinig niya. Ang ganda po nung pinakita nyo sa Gis 4:5 ng Juan. Yung mga tupa, kilala po nila ang tinig ng Panginoong Hesukristo. Sa iba, hindi po sila susunod. Kasi alam nilang hindi yun ang tinig niya. Kaya nga lumitaw man po ang Antikristo, hindi po sila mapasusunod doon Maghimala pa yan, magtututuwad yan, kahit ano pa gawin yan. Hindi po maniniwala kasi kilala nila ang tinig ng Panginoon. Kaya on the same note, Brad Eli, yung pong pagdating ng Panginoon, dalawa po. Yung sa unang pagkabuhay ng mga kay Kristo, tinig niya ang maririnig ng mga bubuhayin. Kaya hindi lahat ng mga patay. Kasi po, yung mga kay Kristo lang naman ang makakarinig at sila ang mabubuhay. Pati na nga po itong mga kasamang buhay, maririnig po nila yan kung sila kay Kristo. Ngayon, ito pong sa huli naman, lahat na po ng nasa libingan ito, mabuti at masasama, maririnig na po nila. Kasi kailangan na pong buhayin dito sa part na ito, yung lahat na po ng namatay. Mabuti man o masama. Ang ganda po ng differentiation doon, Brad Eli. Talagang napakapalad ng kay Kristo. Napaka-swerte nating mga magkakapatid na sana ay mapabilang po tayo dyan. Ganun po ang aking sa kalooban ko ngayon nararamdaman at nakikita, Brad Eli. Apalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sabi ng Biblia. Kaya sa unang pagkabuhay, makakarinig ng tinig ni Kristo at pati tinig ng pakakak, yung tunog ng pakakak, yung mga mabubuhay sa una at saka yung nabubuhay na dadatnan. Yun ngayon magkasabay aagawin para magkaroon ng pagtitipon kay Kristo. Yung nasa 2 Tesalonica 2:1, no? Tapos ngayon, maghahari sila 1,000 taon. Pagdating ng tawag dito, tapos ng 1,000 taon, mabubuhay naman uli yung mga ibang patay. No? Yun ang huling pagkabuhay na mag-uli. Kaya dalawang pagkabuhay na mag-uli yan
Yung una, selective, yung namatay kay Kristo. Yun lang ang mabubuhay. At sila makakarinig ng tinig ni Kristo, pati yung mga buhay na kasamahan nila na dinatnan na buhay. Pero yung huling pagkabuhay, lahat na makakarinig nun. Pati si Solomon, babangon na nun. Pati Reyna ng Seba, babangon na. Doon sa huling pagkabuhay, pati yung mga taga Ninibe, babangon na sa muling pagkabuhay, sa huli. At pati yung mga taga Jerusalem na hindi tumanggap kay Kristo, magkakasamang mabubuhayan sa huling pagkabuhay na mag-uli. Yon. Yan ang istorya, mga kapatid. Pero tandaan nyo, bago dumating si Kristo, bago yung pagkabuhay na una, meron munang dadating na Antikristo. Marami sila, mag-aangkin sila ang Kristo. Pero may isang matatangi, magiging makapangyarihan yon. Bibigyan ni Satanas ng kanyang kapangyarihan, yung Antikristo na yon, yung hayop na yon. Pagkatapos, yun ngayon, gagawa ng mga milagro, magpapaulan pa mula sa langit ng apoy. Lahat ng tao ngayon sa lupa na hindi kay Kristo, madadaya niya. Pero hopefully, hindi kayo kasali ron na madadaya. At pag nakita nyo na lumitaw na yung tao na yon, na nag-aangkin na siya ang Diyos, siya ang makapangyarihan, tandaan nyo, malapit na nun dumating si Kristo. Kasunod na pagdating ni Kristo, papatayin niya yung Antikristo sa hininga ng kanyang bibig. Tayo natin ang 2 Tesalonica 2:8. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayan. Tingnan niyo mga kapatid. Pag humayag na si Kristo, nakita na, dumating na siya, yung Antikristo, yung tampalasan, papatayin niya ng hininga ng kanyang bibig. Kaya hindi mo maipagkakamali yung Antikristo sa tunay na Kristo. Kasi yung Antikristo, walang papatayin yun. Yung tunay na Kristo, papatayin niya yung nagsasabing siya ang Kristo. Nakasakay ka, kapatid na Rodel. Opo, kapatid na Eli. Ang pagkakaiba po nung Antikristo at saka nung tunay na Kristo, yun pong tunay na Kristo, pag dumating, papatayin po niya yung Antikristo, kapatid na Eli. Pero sa kasalukuyan pong kalagayan sa panahon ngayon, talaga pong maraming mapapaniwala po nga itong Antikristo. Kasi si Kibuloy pa lang may naniniwala na eh. Wala naman pong milagro eh, kapatid na Eli. Si Jose Luis Miranda, ganun din. Pag dumating po itong Antikristong itong may mga milagrong ipapakita, para mo na pong nakita, ang dami po talagang maniniwala dito sa Antikristo. Pero napakaganda po ng pagpapauna ninyo namin. Yan, kapatid na Rodel, ang isa sa dahilan, bakit gusto ko na mas makarating tayo sa mas maraming tao, kapatid na Rodel. Gusto ko makarating tayo sa mas maraming tao para mabawasan yung maniniwala sa Antikristo. Opo. Kaya nag-iisip ako na nasabi ko kay kapatid na Yuli, maglagay kaya tayo kako ng isang araw na ang lahat ng kapatid, hindi sa pasalamat, hindi sa prayer meeting, hindi sa worship service, maglagay tayo ng isang araw na magkaroon tayo ng internet summit, no? Na ma-orient natin ang mga kapatid sa internet. Maibalita yung ating programa, matulungan nila tayong mag-like, mag-register, mag-subscribe sa lahat ng ating programa sa internet
tapos mag-share ng sa mga tao, sa mga kaibigan, para mas maraming makapakinig sa ating sinasabi, para mabawasan itong, hindi lang naman para sa kapatid para lang wag mabiktima ng Antikristo. Kasi, pagkadating ni Kristo, papatayin niya yung Antikristo ng hininga ng kanyang bibig. Pagka napatay niya na yon, mag-uumpisa ngayon ang paghahari ni Kristo ng 1,000 taon. Mas maraming magkakaroon ng pag-asang maniwala sa tunay na Kristo sa umpisa ng 1,000 taon, kapatid na Josel. Kasi papatayin siya mismo bago maghari si Kristo ng 1,000 taon Nakikita niyo yung aking naiisip na yon, mga kapatid? Brad Josel, nakukuha mo? Opo, awa ng Diyos, Brother Eli. Kasi yung senaryo nga po, bago dumating ang Panginoong Hesukristo, marami na pong madadaya itong Antikristo Mapapaniwala niya, sasamba sa kanya, sa tindi ng kanyang ginagawa. E di siyempre po, pag dumating ang Panginoong Hesukristo, papatayin niya po yan ng kanyang hininga ng kanyang bibig. Ano ngayon ang mangyayari dun sa mga tao na naniniwala dito sa nagpapakilalang Diyos at ito po talaga naman ang Antikristo? Maiiba po, Brother Eli. At kung magpasimula ngayon ng 1,000 years na naghahari ang Panginoong Hesukristo, talagang may kikilalanin na tunay na paghahari ang mga tao. Mababaliwala na yung previous na sinamba nila itong Antikristo kasi napaniwala sila sa mga kababalaghang pinaggagawa nito. Ganun po pala. Kaya maganda din po na, sabi nyo nga po, magkaroon tayo ng mga pag-uusap, lalo na sa internet, kung paano ito mas may papakalat po, Brother Eli, para mabawasan naman yung maniniwala dito. Sa atin lang po ngayon, alam ko po, well-informed na po ang mga kapatid. Hindi sila basta maniniwala dyan. Hindi naman tinig ni Kristo ang nandiyan dyan. Hindi po sila susunod. Pero yung ibang mga tao pa, bilyong tao po, halos 8 billion na po ang tao Kasi sa alam mundo. mo, kaya gusto kong tumawag kasi ang nagbigay ng ideya sa akin, yung apo ko, si JR. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa Antikristo at sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Alam natin na maraming bersyon ang paghahari ng Antikristo. Na sa paghahari ng Antikristo ay nandun pa ang mga hirang. Makikita pa raw ng iglesia ang paghahari ng Antikristo. At ito ang aking opinyon at ayon na rin sa pagkaunawa ko sa Biblia. Ang paghahari ng Antikristo ay hindi na makikita ng iglesia dito sa lupa sapagkat inagaw na sila ng Panginoong Hesus at dinala na sa langit. Ang mga hiran na tinutukoy na makakakita sa Antikristo ay mga Israelita. Kung inalis man ang kaharian sa Israel ay hindi na iwawala na sila pa rin ang mga hirang na minamahal ng Panginoon. Tungkol sa Ebanghelyo ay makakaaway sila dahil sa inyo. Tatatwa tungkol sa pagkahirang ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. Sila ang mga tinutukoy na ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kasi ang mga hirang na ito ay hindi sumampalataya na dumating na ang Mesiyas na si Hesukristo. Kaya ang pinaniniwalaan nilang Mesiyas, ayun pala ang Antikristo na magpapahirap sa Israel na walang katulad. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.